Tayo po ngayon magpapatuloy sa ating pong series on love and joy. At siyempre, binabati din namin yung mga nasa online. Praise God po sa pagsama niyo po sa amin. And alam po ninyo, sa kahit sino mang tao, hangad naman talaga natin ang maging masaya sa buhay. Amen? Kaya naalala ko lang po, si Muhammad Ali, kilala niyo po ba siya? Imposible hindi siya kilala, no? Sa larangan ho ng boxing, siya ho ang kinilalang greatest boxer of all time. Kabi nga like, GOAT daw. Pero siyempre, sa akin, si Manny Pacquiao pa din. No? Hindi kasi sa akin, iba yung kanyang level. Pero ito po kasi sa buong mundo, kinikilala siya because of his stand. 3 beses po siya naging world champion sa heavyweight. No? And alam po ninyo, dahil sa gusto ho nilang, kasi for a while, hindi na ho siya nagpapakita dahil nagkaroon siya ng Parkinson's disease. Kaya ang ginawa ho, yung isang reporter sa Sports Illustrated, pumunta ho sa bahay nila just to know, kung malaman, mapasyalan, at doon nga, nakita niya ho, pinakita niya ho yung mga larawan, ang ganda ng bahay, pero pinakita yung mga larawan, ng mga tagumpay niya, mga accomplishments niya. And alam niyo, itong malungkot, no? Tinanong siya, kamusta naman? Look at what he said. Sabi niya, I had the world. And he said, and it was nothing. Tingnan mo na ngayon. Alam niyo, minsan, kahit anong nakamtan natin sa buhay, once we get into that point in our lives na, siyempre, tatanda rin naman tayo, di ba? Tatanda tayo kahit anong gawin natin eh. Tapos biglang maisip, ano saysay ng lahat ng ito? So what's the point of all of this? Di ba? Kung hindi natin naintindihan yung idea na meron tayong Diyos, na siyang source ng love at joy. Diba sabi nga natin, love is the root and joy is the fruit. Kung wala ho yung pinangahawakan natin, paano tayo sasaya? Kasi bakit naman tayo sasaya? Kasi yung love na ito, because God is love, itong love na to, He wants us to experience, is not something temporary. Ito ay pangwalang hanggan. Because our God is eternal. Kaya nga marami ang nabibigot, sabi nila, wala namang forever. Kasi yung pag-ibig na alam mo, panlupa. Pero yung pag-ibig ng Diyos, na siyang mismo, ang Diyos mismo ay pag-ibig, it is eternal. Kaya ang laki ng connection na yon, kaya sa ating pag-aaral nitong sa Pilipos, nakita natin kung gaano ka-importante ito sa buhay natin. And yun din pong design natin. Kasi lalo sa Pilipinas, dahil ito pong iniiyak sa Panginoon Diyos, sabi ko, Lord, ang hirap na nga ng buhay namin sa Pilipinas. Pagkatapos, pag impyerno pa pinuntahan namin, paano na? And buti na lang, ang Diyos ay mapagmahal po at hangad niya ho marami ang maligtas po sa kahirapan na yon. Kaya naman, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Ngayon po, alam niyo po, sa buhay natin, ang sarap po ng may kasama, di ba? Kunyari, pag meron kang problema, meron kang matatakbuhan, pag meron kang pinagdadaanan, merong magpe-pray kasama mo, di ba? Ang sarap ng ganun, ano? Ang lungkot nung, may problema ka na nga, pakiramdam mo, nag-iisa ka lang. Karamihan ng mga tao, once they get into that kind of situation, they always feel that they are alone. At yun ang masakit na karanasan. But this time, God wants us to understand, no, when I save you, I put you in a godly fellowship. Kaya yun ang ating pag-usapan. Joy in godly fellowship. Now, tingnan niyo po ang sabi ni John. What we have seen, si John po, lahat ng aming nakita at aming narinig, pinapahayag namin sa inyo. This is referring to the word of life, referring to Jesus Christ. Sabi niya, kaya naman, sabi niya, para kayo ay magkaroon ng fellowship sa amin. At yung fellowship na yon is indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Isa, ang sarap, no? Parang itong fellowship na to, hindi lang to ordinaryong fellowship. This is a fellowship with the Father and with the Son. Now imagine niyo, pag sinabi lang, look at this God-forsaken place. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Pag walang Diyos na lugar, anong ibig sabihin? Lalim yung mag-isip, ibig sabihin, ano ba to? Ang gulo-gulo. Di ba? Walang kaayusan. Ano ba yan? Parang, siyempre, imagine, na wala na ng order. Ang masalimuot na. It is a God-forsaken society. Yun ang ibig sabihin. Kapag sabi, pag wala ng Diyos, punong-puno na ng dilim. Walang liwanag. Ang
Ang gulo-gulo. Kasi sabi niya, imagine now we are to fellowship with the Father. Hindi lang siya, kasama natin siya. There would be order. There would be, as in peace. Ang sarap ng buhay na merong kasamang yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. And that is exactly what I want to share with you. That we may have joy. That our joy would be complete. Yun ang hangad ng Diyos. Yan ang klaseng fellowship na hinahangad niyang meron tayo. Di ba, ang sarap hata nung ganung buhay, na parang, wow, na parang nagkaroon ng ayos ang buhay natin. Ako personally, I'm thankful to God kasi alam kong gulo ng buhay ko eh. Kung hindi lang dahil sa Diyos, minsan nga, pag naaalala ko ang mga nakaraan, bigla na lang akong lumuluha eh. Iniisip ko, Lord, grabing sama akong tao. Buti na lang, niligtas mo ako. Di ba? Buti na lang, Panginoon, binigyan mo ako ng bagong buhay. Wala yun, ako po, hindi ako makakapagbarong ng pink. Now, tingnan niyo po ito mabuti. Now, in this fellowship, we can only enjoy this when this fellowship is healthy. Nyari, kahit ito sa atin, marami tayo nandito, no? Minsan, yung iba, hindi rin nyo na-enjoy yung mga kasama nyo eh. Kasi, minsan, pag nakita nyo pala, nakikipag-unahan, di ba? Parang hindi na mamansin. Pag sabi mo, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, magandang hapon. Iirapang ka. Parang ano bang klaseng fellowship yan? Di ba? May naman gano'n, di ba? Yung sabi niya, para ito ay magkaroon ng isang joyful o parang may kaligayahang fellowship. Ano sabi ng Lord? Kailangan, meron kayong healthy na fellowship. Tama? Healthy na church. And ako po bilang isang naging mag-aaral din in the past. Kaya ako mahilig sa mga acronym. Kasi po, mahina ang aking memorya. So what I need to do is to try to figure out yung mga salita na madali ko ma-relate para hindi ko makalimutan. Naintindihan niyo na? Ngayon, kung kayo rin po'y nag-aaral at nahihirapan kayo, gawa rin kayo ng mga sarili niyong paraan to remember. Hindi ko sinasabing ito ang best way to remember, but in my case, ito yung nakakatulong sa akin and I hope makatulong din sa inyo. To have a godly fellowship, we must be healthy. Di ba? Alam niyo, kahit ano exercise ko, yung muscle ko talaga bumababa. Pero, I'm trying my best to be healthy. Hindi lang hindi yung magmukha lang, parang cute, hindi ganon. Our heart is to be healthy kasi it's good for us to be fit. Amen? Ano yung fit? Una, in our fellowship, we need to have a godly examples. Kasi yung mga lagi nating kasama, whether we like it or not, nakaka-influensya sa atin. Di ba? Kung sino yung lagi nating kasama. Kapag kasama mo, malakas kumain, lalakas din ang kain mo. Di ba? Pagka ang kasama mo magastos, magiging magastos ka din. Pero kung ang kasama mo disiplinado, talagang magtataka ka, pati pagkain, nagiging pihikan ka din, di ba? Para mapili ka. Hindi ko sinasabing pihikan, yung pihikan in a positive way na nagiging mapili ka, you want it to be healthy or healthful. Tama? Kung sino yung kasama mo nakaka-apekto sa iyo eh. Kaya you better follow a good company and a good example. Tama? Now, hindi lang yon. Yung identity natin, among ourselves, di ba parang sa fellowship, ang sarap nung magkakakilala kayo eh. Pareho kayo na identity. Pagka napunta sa ibang bansa, anong hinahanap nyo? Mga kababayan nyo eh. Pag meron lang kayo narinig na nagtagalog, uy, kababayan ko yun ah. Di ba? Kahit sa Pilipinas, di ba? Biglang may nag-Ilocano, uy, Ilocano yun ah. Naaano ka kagad eh, no? Kahit hindi ka mamarunong mag-Ilocano, basta alam mo lang. Di ba? Nag-English lang eh, bumper to bumper, uy, Ilocano yun ah. Parang agad-agad, parang kababayan ko yan. Iba yung pakiramdam. O pag may Kenny, uy, kapampangan yun ah. Di ba? Yung iba naman, Bisaya yan ah. Parang meron kang sense of identity na, uy, kababayan ko yun, magkano kami. Di ba? Ang sarap nun. Sa fellowship, ang sarap nun, pare-paro kang pinag-uusapan. Ang hirap pa yata nag-uusap na iba-ibang lingwahe. Di ba? Nagkakagulo kayo parang, ano ba sinasabi mo? Parang ganyan. Ang sarap nun, pag nag-fellowship kayo, pare-paro kayo nagkakaintindihan kayo sa mga salita. Nagsusundan natin, naalala ko tuloy nung meron isang mama na turista galing sa Australia, nasa US siya. Tumawid, hindi tumitingin. Sabi ng Amerikano, hey man! Halatang turista eh. Did you come here to die? Sabi ganun eh. No man! Yes to die! Hindi sila nagkaintindihan. Kahit kayo, hindi nyo naintindihan, ano? Kasi, yung sa mga Australian, hindi sa pang-insulto, sa kalay, to die.
Monday. Ganyan, di ba? Yung day nila, sa atin, Inday. Iba yon. Nakuha ninyo? So doon pa lang, hindi na nagkakaintindihan eh. Kaya ang hirap nun. Sabi ko, wow, ang hirap pala ng gano'n, no? Kaya we need to have that kind of identity. Ano ba yung citizenship natin? And of course, together, stand firm. Ang sarap nung magkakasama tayo. Oo nga, magkakita tayo, tapos dito pagka may peligro na, nagtutulakan na. Hindi, gano'n. We stand together. Na kung ano man mangyari sa akin, I'm confident that I have with someone who will defend me. Di ba? Ang sarap ng gano'n eh. Parang, alam ko, hindi ako iiwan nito. Magkakasama kami. Kahit ano mangyari, hindi ko to iiwan. Ganon din ang yung heart. So, we need to be fit. Ito yung klase ng fitness na dapat nating lahat maintindihan. Now, let's try to understand further. Follow godly examples. Sa sulat ni Paul, tingnan niyo po sabi ni Paul, Brethren, join in following example and observe those who walk according to the pattern you have in us. Ano napansin niyo? Sa simula pa lamang, brethren. Alam niyo yung salita mga brethren? Mga kapatid. So he was already picturing to us that we are a family. And sa anumang family, hindi masarap yung hindi tayo magkakaibigan at hindi tayo nagtutulungan at hindi tayo nagmamahalan. Ayaw natin ng mga anak natin hindi nagkakasundo-sundo. Tama ba? So dito pa lang si Paul, he was saying, mga kapatid, join us. Yung word na join us in following my example, utos yun. Utos yun, it is in an imperative mood. Sabi niya, sumunod kayo sa amin. Sabi niya, sumunod kayo sa mga halimbawa ko. Kasi may example eh. Hindi ito pagmamalaki, para sabihin niya, hindi, intindihin niyo, sumunod kayo sa halimbawa ko, at hindi lang yun. Yung observe na yan, yung word na follow, kasi ibang-iba na yung word na follow sa panahon natin ngayon, ano? Pag nakita mo yung follow, sa Facebook, ano ibig sabihin follow? Parang gusto mo, nalalaman mo kung ano nangyayari. Sabi mo, ano nangyayari sa kanya, di ba? Kaya fina-follow mo, o kaya sa YouTube, meron kang fina-follow, nagsusubscribe ka, you want to follow. Pero iba yan. Ito, when you say follow, it is a command of follow my example, follow the way I live, follow the way I understand Christianity, follow me. And sabi niya rito, and observe those who walk according to the pattern that you have in us. Para sinasabi niya, hindi lang ako. Hindi ko to sinasulong, ay ako lang, hindi. Gayahin mo katulad si Timothy. Si Timothy na kasama ko nagsusulat nito. Si Epaphroditus. Gayahin niyo sila. These are people who understood what it means to be in relationship with Jesus Christ. Kaya sabi niya, be imitators of me, just as I also am of Christ. Now, alam niyo, itong importante ito ha. Bakit kamo? Hindi lang tayo nagsasama-sama kasi alam mo, ganda ng mga prinsipyo tumaman to eh. It's not about principles. It is about following Jesus. Kasi kung yung prinsipyo hindi nakaangkla kay Jesus, walang kwenta yan. Sample lang kayo ng mga principles na common sa atin. It doesn't matter. I don't care how much you know. As long as I know how much you care. Tama? Magandang prinsipyo yan. Yan ang gusto kong samahan. Sa Bible, hindi ganun. If you follow Jesus, it doesn't matter if you don't care. As long as I care because Jesus cares. Nakita niyo yung difference? May nakaangkla kay Jesus eh. Hindi yan basta parang, wow. Kasi parang ganito yan. In this, whether we like it or not, we are somehow influenced by somebody. Yung ating ginagawa, na-influencehan tayo. Iba sa atin, ina-influencehan tayo ng kilos ng ate natin. Kaya meron tayong mga mannerism na kapareho ng mannerism ng ate. Meron tayong gaya ng tono ng pagsasalita. We are influenced by the people we are with. Kasi sabi ni Paul, you follow my example. Kasi ini-example ko sa inyo is following Jesus Christ. Kasi ang hirap isipin, paano pang sumunod kay Jesus? Lalayo lang po ako kasi baka paano ba sumunod kay Jesus? Di ba ang hirap isipin, no? Paano ba talaga? Sabi niya, then follow my example. Parang ganito. Sabi niya sa Hebrews, remember those who led you. Tama? Who spoke the word of God to you. And concerning the result of their conduct, imitate their faith. Oh, una-una, if you are a teacher, you're a parent. Sino dito magulang? Okay, magulang ka. Kasama yan. If you are a Bible teacher,
a D-group leader, pastor, whatever position, influencer, sa social media, whatever you are, sabi ganoon, hindi lang, dapat, yung ating conduct, yung ating the way we live, the way we behave, talaga nagre-reflect nung ating pinaniniwalaan at tinuturo. Tama ba? At hindi lang yon. Sabi niya, imitate their faith. Kasi ang hirap isipin, Pastor, paano mo ba ginagawa yung faith na sinasabi mo? Kasi sa maraming tao ngayon, they know the faith, but they don't know how to experience it in a practical way. Tingnan nyo, marami naniniwala God provides. Amen? Amen po. Pero pagka wala ng pera, ano unang naiisip? Hindi ang lumapit sa Diyos, ang lumapit sa uutangan. Hello? Hindi ganun kung naniniwala ka sa Diyos, dapat naintindihan mo, parang ganito. May isang teacher, naniniwala siya sa the law of pendulum. Alam niyo yung pendulum, no? Parang nakataling ganyan yan, tapos bibitaw, tung, tung, ngayon sa mga relo. Ganyan. Sa law of pendulum, nakakatuwa kasi ayon sa law na yan, hindi na yan babalik. Kung dito mo binitawan, at let's say 3 meters away, pag binitawan mo sa 3 meters, pagbalik niyan, hindi na babalik sa 3 meters yan. It will always be lower. Hanggang sa mabot sa equilibrium. Yung equilibrium, hindi na siya gagalaw. Nakukuha ninyo? Okay tayo ha? Ngayon, sabi nung estudyante, Ma'am, bilang teacher, naniniwala ka ba sa law of equilibrium? Of course! I'm your teacher! Okay, ma'am. Let's sampulan natin. Hawakan nyo tong pendulum na to, bakal. Hawakan nyo to, bitawan nyo. Ha? Tapos intayin nyo bumalik sa inyo, okay? Oo, okay. Medyo iba na yung boses. Oo, okay. Binitawan. Ay, wala pala. Alam nyo, pag nakita niya pala yung laki ng bola na yun, pabalik, tumakbo yung alin. Tumakbo. Bakit? Hindi siya talaga naniniwala. Naniniwala siya theoretically, but practically, wala siyang paniniwala. Kaya marami nagsasabi, they believe God provides, pero nandadaya sila because they never understood how to walk with God in a practical way. Are you following? Kaya yun ang malungkot na reality sa maraming tao. In any relationship, alam nila that I need to submit to my husband. Pero hindi nila alam paano. Ang alam nila, sasabit ako pag gusto ko. Pag ayaw ko, bahala ka. Parang ganun ang sinasabi. May ganun ba sinabi si God? Wala. You have to trust the Lord. Lord, totoo ba ito? Sinasabi mo, then trust me. Believe that I am still in control. Diyan ang matinding challenge. Kaya sabi niya, imitate their faith. Kaya naman, importante yun sa atin. Ako as a pastor, I need to make sure na naintindihan ko ito ng mabuti so that I would... Now, ibig mo sabihin, perfect kami? Obviously not. Ang importante, even when you fail forward. Andiyan pa kayo? Kasi, hindi naman tayo, kung nagkamali man, di ba bangon tayo ulit, then, abang na naman parap. Hindi naman, ay, grabe naman yan. Labo naman yan, pastor pa naman. Hindi, what? Hindi pa naman tapos eh. Balik ka ulit. Bangon ka ulit. Give everybody that opportunity to see the power of God in transforming us. Nagkakaintindihan? Kaya hindi tayo nagja-judge sa isa't isa, but rather we are trying to figure out how we can learn together to put the words of God and the truth of God in practice. Andyan tayo. Alam niyo ba, kahit na sino ng mga tatay dito? Tatay. Ilan ng mga tatay, alam niyo talaga ibig sabihin maging tatay? Madali, yung iba, pumapatay na ng anak. Kasi hindi na naintindihan. So what do? We fellowship with one another, then we try to follow anybody's example. Ay, talagang, hindi ko alam na ganyan na. Hindi ko alam yan Mga husbands, hindi ko alam ganyan pala sa asawa. Buti na lang, nakita ko sa example mo. Naku ganyan pala pagbaba. Gusto ko yan, yung ganyang Christian. Ganyan pala. Paano ba magbasa ng Bible? Ay, ganyan.
Uy, thank you sa pagtuturo mo. Thank you sa example mo. Eh problema, wala na tayong ganong ka-fellowship. Hello? Andiyan pa tayo? Kaya nga we keep on saying, be part of a small group. Hindi para hanapin ang mali ng iba sa small group, but for us to learn from each other. If you feel mali-mali sila, hipokrito sila, then show them how not to be hypocrite. Okay tayo? Parang malungkot kayo eh. Di ba? Importante yan. Tingnan niyo po ha. Hindi pa natapos dyan. Ano sabi ni Paul? Si Paul gave us example from his own very letter. Kaya sabi niya si Paul, kaya masaya si Paul eh. Hindi dahil wala siyang pagsubok. Nakakulong nga siya eh. But he kept on rejoicing. Bakit? From chapter 1, hindi natin babalikan lahat ha, pero bibigyan ko lang yan ng isang sample, yung mga major part. So chapter 1 pa lang sabi niya, for me, to live is Christ, and to die is gain. Ang liwanag na kagad. Alam niyo kaya marami tayong malungkot tayo sa buhay. Kasi for me, to live is, magkabahay lang ako, okay na ako. Eh, nakalimutan niya, may maintenance yun. May amilyar yun. Napupundi ang mga ilaw. At saka nabubulok yung bubong. Ang daming gastos na may bahay. Alam mo ba yun? Di ba? At magbabayad ka ng malalaking kuryente. Yung iba hindi naisip yung masasabi niya, magkabahay lang ako, masaya na ako. Hindi niya alam, binabayaran pala yung bahay. Nakuha ninyo? Andiyan pa kayo? So, kaya sabi ng Panginoon Diyos, teka nga, for me to live is, magkakotse lang ako. Masaya na ako. Kotse! May change oil yun. Naggagasolina yun. O hindi na, electric na. Di magbabayad ka ng kuryente. Di ba? May kasama yan eh. Hindi naman yan parang automatic. Uy, may kotse na, masaya na ako. Hindi naman ganun yun eh. Kaya yung iba nagkokotse, hindi naman nila kailangan. Kaya ang ginagawa na lang, pinapark at magga-grab. Nakuha ninyo ibig sabihin? Bakit? Kasi nga, ang kotse hindi para masabi mo, ito na estado ko sa buhay. Wala namang nagsasabi sa'yo na pag may kotse ka, mayaman ka na, successful ka na. Wala namang ganun. Meron nga ako nakakatuwa eh. Pupunta siya sa prayer mountain. Sabi niya, ba't ka pupunta prayer mountain? Tapos bigla umulan, ginaganyan yung wiper niya. Hinawakan niya yung wiper niya. Uso pa dati mga jeep, di ba? Yung mga jeep na owner, ginaganyan yung wiper niya. Sabi niya, ay, naku, gusto ko magpasalamat sa Diyos. Binigyan niya ako sa sakyan. At least may magagamit ako sa pagtatrabaho ko. Tapos, ganun pa sa wiper niya sa labas. Nilalabas yung kamay niya, di ba? Sang masadin dito, di ba? Pero ang saya-saya ko. Sabi niya, ang bait ng Diyos, binigyan niya ako sa sakyan. Yun yung, kasi nga may magagamit siya. Nakuha? Hindi yung parang, uy, ang ganda, meron na akong Kia Pride. I'm so proud. Di ba? May nag-overtake. BMW. Lord, bakit naman Pride lang binigay mo sa akin? Sana man lang BMW. Para hindi ako inaiwan. Di ba? Kasi ang tanong, ano ba ang gamit ng sasakyan? Naalala ko nung meron po ako Mercedes-Benz. Nangihinayang ako mabasa. Mercedes-Benz eh. Di ba? Parang nakakapanghinayang. Baka magasgasan. Kaya pagkakain ka, nandun ka sa Jollibee, di ba? Nakapark ka. May tumayo. Titingnan mo pa saan nakapark yan. Baka tamaan yung kotse ko. Ay nako. Isalya mo na nga yan. Walang kwenta yan. Kinokontrol ako ng Mercedes-Benz. Mabuti pang Innova. Hindi ko pinagmamalaking Innova. Sinasabi ko lang, yung magagamit ng purpose. Tama? Di ba? Kasi, iningat-ingatan mo. Nakita, 4x4. Nilagyan ba naman? Equal 16. Nasama ng lobo niyan. Naintindihan niyo? Paano duwa? Nakakainis. Ngayon, ginawa mo, sige na nga, lagyan mo na nga equal 16. Paulit-ulit ko ang pinapipintahan to. Nung nakita naman, chinikan, check. Ay, nako. Kaya, laging matinding loss. If we do not follow Paul's example that we are to live in Christ, as in, ang buhay natin revolves around Jesus, we will never be assured that we have a great gain when we die. And alam nyo, as you get older, as you get to my age, you will begin to think, Lord, how long will I live? Nakuha ninyo? Hanggang kailan kaya ako mabubuhay? Hanggang ano kaya ang Panginoon Diyos, ano pa bang gusto mong paggawa sa akin? May ganun na mga tanong eh. Lord, aabot ba ako ng panahon ni Moises? Na 120?
Kasi ang hirap ng pakiramdam, basta pumatak ka na sa 40. Hindi ko sinasabing 40 ako. Kaya nga life begins at 40. Parang nag-iisip ka na, you have already on your second half. Are you following? And in that second half, you're asking, Lord, what am I really living for? If I'm not living for Jesus, what's the point? Hindi ko sa pagmamalaki, by the grace of God, ang dami ko pong certificate at saka mga appreciation, plaque of appreciation. Alam niyo kung ano ginagawa namin? Ginagawa namin picture frame. Dahil ba hindi ko in-appreciate yung appreciation na sa akin? Hindi. Ayokong malunod sa mga pasalamat na ibang tao dahil alam ko it's not about me. It's all about Jesus. Are you following? Paano kung hindi ka na ina-appreciate? Paano kung wala nang ganon? Masaya ka pa rin ba? Of course, because for me, to live is Christ, to die is gain. Now, ano pa sinabi ni Paul? Ano example niya? Bibigyan ko lang mabibilis. Sabi niya, therefore, if there's any encouragement in Christ, if there's any consolation of love, if there's any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, look at the words, make my joy complete. Paano? By being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Sabi ni Paul, ito ang talagang nagpapasaya. Kung lahat tayo, pare-pareho tayo ng iniisip that we are to live for Jesus. For sure, lahat tayo magkakaisa tayo, magmamahalan tayo because we're thinking about our eternity. Isipin mo, kung yung kasama mo, inaway mo, magkikita kayo sa langit. Naku po, ang sama ng pakiramdam. Ito na. Nasalang. Kasi nga, iniisip mo parang, bakit ka ba? Pupunta ka man ng langit dahil sa kabutihan mo? Hindi, all because of the goodness of Jesus. Kaya yung hindi mo inaasahan na kasama, magugulat ka. Kasama? Lord, natutulog yun ng service eh. Oo, natutulog siya kasi panatag ang puso niya. Alam mo ba ang dami niyang problema? Hindi siya nakakatulog magdamag dahil nagbabantay siya sa pag-anak niyang may karamdaman. Pero tingnan mo, panatag pa rin ang puso niya dahil alam niyang kasama niya ako. Kahit sa service, ang ingay-ingay ng pastor ninyo, siya tulog. Yan. Ganyan, with the same mind. Kaya ito lang, tingnan niyo ang ganda. No? Sabi niya, at ito pa sabi niya, do nothing from selfishness and empty conceit. Can you not see my example? Nandyan kayo, 800 miles away from me. And yet, I'm still thinking about you. I'm praying about you. I want to see that you are all in love with Jesus and experiencing the reality of Jesus. Hindi lang yung parang you are religious, attending services, and yet you are not experiencing the very power of the resurrection of Jesus Christ. And you are not experiencing the reality of the Lord. Ayoko niyan. I just want you to enjoy the Lord. Yun ang gusto niya. Yun ang pinapakita kaya. Do not really look out of your own personal interest, but also for the interest of others. Talagang gayahin niyo si Jesus. Yun ang sinasabi niya. Kasi I follow Jesus. Alam niyo, isipin niyo kung yun makikita sa atin in practice, nako, isipin niyo anong epekto natin sa buong mundo. Tingnan niyo sa Japan, may parking slot. Ito, kumalat ito sa internet. Pero inyo, ang kanilang rules sa kanilang kumpanya, kung sino unang dumating, mag-park sa malayo para ma-maintain natin yung harmony that you are willing to sacrifice your spot coming early for the sake of those who will be coming late. Kakaiba naman tong rule na to. Di ba? Nakuha ninyo? Isipin nyo kung ganyan tayo, no? Kung sino pa yung huli, sila pa yung nakakapili ng upuan. Tayo mga nauna, nakatayo. Pag iba doon sa CCF, ibang klase. Yung mga Christian doon, mapagbigay. Hindi yung binibigyan ka ng kaliwa, kanan. Hindi, mapagbigay sila. Nagkakaintindihan sila, nagtutulungan sila. Hindi mahalaga kung ano sila yung nakatayo. Mahalaga, dito ka. Isipin nyo kung gano'n yung ating ginagawa. No? Alam mo, first time ko sa CCF, nakangiti sila. Hindi na nga ako ngumiti sa kanila, pero nginitian nila ako. Grabe. Anong klaseng mga tao to? At yung isang ngumiti, wala pang ngipin yun, ha? Diba? Biro, kakaiba to, ha? Biro mo, kakalat yung mga balitang ganyan, no? Hindi yung, ay nako, pag pumunta ka doon, sosyalin sila. Hindi na mamansin. Hindi, parang pag mahirap ka, wala kang karapatan doon. Ba, ang pangit ng pakinggan na gano'n ang ating nararamdaman? Kung sakali man, meron kayong ganong nararamdaman, ikaw na magsimulang pagbabago.
Hindi. Dahil kay Jesus ako, papansinin ko yan kahit sino sila. Nandyan tayo? Hello? Diba, napaka-importante niyan eh. Kung kumahalat yung ganyang balita na nakikita sa atin. Now, tingnan nyo, pagdating sa chapter 3, nakakatuwa. Finally, brethren, I want you to follow this example. Rejoice not because of the circumstance. Rejoice in the Lord. Kasi nakakulong ako eh. But I keep on rejoicing because I'm rejoicing in the Lord. Wherever I am, kasama ko si God. Kasi alam ko, God is still in control. He is so powerful. He knows what's best for me. And He's accomplishing exactly what He wants to fulfill in my lifetime. Because my God is God indeed. Kaya itong importante ka, sabi niya, kaya mga kapatid, gayahin yung halimbawa ko. Yung sabi ni Paul. Follow my example. I'm rejoicing in the Lord. At I always go back to the basic. Kasi sabi niya, kaya naman, hindi ako nagsasawang paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Sabi ganon. Bakit? Kasi para maingatan ang bawat isa. Look at his heart. Ang layo niya na, iniisip niya pa yung kapakanan ng ibang katao. Now, the reason why we are attending D group, hindi para may magmamalasakit sa atin. Kundi tayo, ma-exercise natin ang pagmamalasakit sa iba. Kasi sa malaking ganito, ang hirap siguraduhin, paano kaya to? Magkakaisahan pa kami rito? Hindi. At in a smaller group, nagkakakilala ng bawat isa, at doon nagiging accountable ang bawat isa, then we're helping each other in a practical way how to walk together for the glory of Jesus. Kaya nga, bear one another's burden and fulfill the law. Ano yung law of Christ, which is loving one another as Jesus loved us. Andyan tayo? Kaya people who would say, wala akong time. Hindi totoo yan. Subukan mong gawin mo yan sa pamilya mo. Wala kang time. Sira ang pamilya mo. Subukan mo yan sa trabaho. Wala kang time. Sira ka sa trabaho. Di ba? Yung time, tama si Pastor Peter eh. Miss yung busyness. It is a matter of priority. It is a matter of understanding our priorities. Kaya, sabi ni Paul, ito yung pinaka-importante. Ito yung talagang verses before the follow my example. Sabi niya, not that I have already obtained it or have already become perfect, but I pressed on so that I may lay hold of that from which I also was laid hold of by Christ Jesus. Tingnan yung word, hindi dahil nakamtan ko na. Sabi niya, kaya ako yan ginagawa kasi someone has laid hold of me. And that is Christ Jesus. Now listen, ito ang Christianity. Christianity is not something we get or we try to become Christian. No. Christianity is given to you. It is done by Jesus and He takes you. Kaya nga, nobody comes to Jesus without the Father bringing the person to Jesus. Initially, feeling natin it was us who decide. Pero in reality, somebody orchestrated the situation for all of us to come to Jesus Christ. Kaya bigla ka magpapasalamat eh. Kasi kung tayo lang, we would never choose Jesus. Kaya bibigyan ka minsan ng problema. Bibigyan ka minsan ng mga bagay na sitwasyon na parang hindi mo kakayanin kung hindi si Jesus ang tutulong sa'yo. And it was Jesus who is bringing, kaya Christianity, ano yan? Galama, dramatic yung nangyari sa akin? Hindi. But you are aware that there is a power at work in you. And that's Christianity. Mayroong humahawak sa iyo, parang nagdadala sa iyo, kaya inahabol mo. Kaya itong word na I pressed on is the same word nung I persecute, I beat, I keep on pounding. Hindi ako titigil hanggat hindi nabubugbog yan. Parang ganon. Kaya tinan niyo yung word I do not regard myself as laying hold of it yet. Parang paulit-ulit yan. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Ano yung behind? Remember, ano yung behind? I have all the credentials to trust in my flesh. Circumcision. Kayong mga Filipos, gusto nyong gumaya sa mga ibang mananampalataya na sabi nila, you can be perfect by being circumcised. Ano ba kayo? Ako nga na circumcised, hindi ko desisyon, 8 years old, according to the law. Kayo, hahabol nga lang kayo Hindi, kaya sabi niya, kung ako nga, willing ako to give that up, to believe that I would be saved by my own effort.
Tinanggap ko na yung fact that I cannot save myself. Kaya si Jesus ang aking hangad. Ano sinasabi ni Lord? Tingnan nyo ha. Bibigyan ko pa isa. I pressed on. Itong Christianity. Pag sinabi mong I pressed on, yung word na persecute, di ba? I persecuted the church. Nalala nyo? Andiyan pa kayo? Yung I persecuted the word at saka yung I pressed on, parehas. Ito sabi niya, paano ko i-persecute? Hahanapin ko kayo kahit saan kayo magtago at ipakukulong ko kayo. Are you following? Ang sabi niya, ito rin ang Christianity sa akin. Gagawin ko lahat ng magagawa ko para lalo akong mapalapit kay Jesus, para lalo akong ma-experience si Jesus at talagang lumago ako sa aking relationship kay Jesus. I keep on pressing on. Naranasan niyo na yan? Yung sabi nga ni David, no? Sabi niya, Lord, gigising ako ng maaga, makausap lang kita. Di ba? Naranasan niyo ba yung minsan, antok na antok kang ganyan, no? Sorry antok na antok ka. Bigla kang, tara, usap tayo. Lord naman antok pa ako. May ganun ba? Hindi. Minsan, Lord, talaga. Naalala ko, there was a time, sabi ko, Lord, hindi ako mag-a-alarm ha. Pag ginising mo ako, gusto mo akong kausapin. Kasi ginagawa ko ganito po, para maintindihan niyo lang. Hindi ako basta nag-pray lang sa bahay. Pupunta ho ako dito, magpe-pray ako dito, hati ng madaling araw. Minsan, siyempre, minsan natutok sa gusto ko lang matulog. Di ba? Ganyan. Kasi natutulog din naman yung mga nakikinig sa akin. So, gusto ko rin mas mag-aral sa akin. So, sabi ko sa Lord, Lord, kung talagang gusto mo ako mag-pray and tayo magkaroon ng solitude sa iyo, kayo manggising sa akin. Pag hindi nyo ako ginising, gusto nyo ako matulog. Tama? Nakuha nyo? Would you believe? Walang alarm-alarm. Ginising ako. Late na ako natulog. Ginising ako sa oras na dapat kong umalis. Parang dapat akong bumangon para makaalis na maaga. So sabi ng Lord, gusto kitang makausap. Gusto ko mag-solo tayong dalawa. Wow! Biyahe ako. Nagdadrive pa lang ako, umiiyak na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ganun mo ako talaga kamahal na gusto mo ako makausap palagi. O naman, ikaw lang laging nangiingdyan sa akin eh. Naku, lalo na ako naiyak. Kaya nga isa sa mga paborito kong awitin, wala dito yung telepono ko eh. Bagamat hindi ko yung I miss my time with you. Minsan kasi sobrang busy natin, no? Parang wala tayong oras, no? Minsan ayaw natin Lord, dahil kong ginagawa eh. Mamaya na ako pipray, Lord. Pero sabi ng Lord, I miss my time with you. Those moments together. Di ba parang, gusto ko yung nag-uusap tayong dalawa. Lord, di ba parang, grabe naman to. Parang sino ba ako para pansinin pa ninyo? And that's something that I could not explain. There is something holding on to me, wanting me to be with Him always. Kaya yan ang Christianity. It's not something spectacular. But alam mo, there's power inside you that pushes you on. Di ba? Parang wow, more. Kaya nga, ang Christian, hindi pwedeng, Christianity is a personal thing. Ay, hayaan ko yung mga anak ko to decide on their own. Hindi mo naintindihan ang Christianity. How could that be personal thing? Sabi ng Bible, the violent will take it by force. Kasi sabi niya, passionate yan. Tingnan niyo yung Colossians chapter 1 verse 29. May Bible kayo? Colossians 1:29. Andiyan ba yung telepono ko? Sorry doon kasi Bible ka. Pero anyway, meron din akong malaki dito. Colossians 1:29. Sige, kung may Bible kayo, samahan niyo ako. Kasi wala sa slides ko eh. Ewan ko ba bakit wala sa kanya. Hindi siya nag-press on. Tingnan sabi niya, for this purpose also, sabi niya, I labor, striving according to His power, which mightily works within me. Sabi niya, this is my life as Christian. I labor, I strive because of the power that works within me. Kaya imposible ang Christian tatamad-tamad. Kaya imposible ang Christian walang passion sa Diyos. Imposible ang Christian we're not willing to speak about Jesus. Kaya imposible ang Christian tatahimik lang sa mga bagay-bagay na tungkol kay God. Bakit?
There is a power at work within. Yun ang nagtutulak sa atin. Yun ang sinasabi ni Paul. I pressed on. Kung tayo po ay uhaw sa kaalaman, and somebody's teaching, hindi ka titigil, pakikinggan mo eh. Pero kung wala tayong gana sa bagay na yon, tutulugan lang natin yon. Hindi kayo sorry. Pero yun ay isang bagay na, hindi ko tingnan ninyo, attend kayong concert, nagbayad kayo malaki. Yung pagbayad nyo na malaki begins to work within you, hindi ko to sasayangin. Kaya pagka nagkantahan, ay! Makikisali rin eh. Bakit? It brings out yung desire mo to be with that concert. Tama? Tama, with full energy. Bakit? Kasi nga, binayaran ko nga ito kasi yan ang dahilan ko. Kaya nagtataka ako sa marami, laging pagka kay Kristo, ang daming excuses. It only means, hindi mo alam ang Christianity. Bakit ka mo? Kapag yung tao na yun, sinabi sa'yo, alam mo ba, yun yung nagligtas sa'yo nung nalulunod ka nung bata ka? Talaga? Patay ka na dapat. Gusto ko siyang makilala. Tama? Itong Jesus Christ na pinagsisilbihan natin, niligtas tayo saan? Sa walang hanggang kamatayan. Di ba? Lord, gusto kita lalong makilala. Nahanda mong iwan ang comfort ng langit para lang iligtas ako. Lord, gusto kitang makilala. Anong meron ka? Ba't handa kang magdusa para sa akin? Ako nga, minsan ayoko na nga sa sarili ko eh. Pero Lord, bakit? I want to know you more. Nagsusundan? Kaya nakakapagtaka. Ito si Paul, gayahin niyo ako. There's so much passion. Alam niyo ba, ayaw ng Diyos na walang passion. Imposible kasi bakit? Ayaw niya kay galit siya. Tino sabi ni Lord, sa Revelations, kinausap niya yung Laodicean church. Sabi niya, alam ko yung mga ginagawa niyo. Ni hindi kayo malamig o mainit. No, hindi ko na-explain sa inyo na mas malalim ang dahil kulang tayo sa oras. Pag sinabi niyang mainit at malamig, hindi siya sabi, mas gusto ko pang para ka lang patay. Hindi ganun. Pag sinabi niyang malamig, it's so refreshing that it brings energy doon sa umiinom. So nagbibigay siya ng refreshment. Pag sinabi mong mainit, it brings healing. Naalala niyo pagka nag-warm compress, di ba? Nagbibigay ng galing. Sabi niya, supposedly ganyan kayo. Mainit kayo, tsaka malamig na talaga nagbibigay kayo ng bagong buhay sa tao. Sabi niya, pero dahil kayo ay lukewarm, ano yung lukewarm? Malahininga. Sabi niya, hindi ka mainit, hindi ka malamig, nakakasuka ka. Pero ang makapangyarihang Diyos, nasusuka? Nasusuka ako sa iyo. Lord, kaya anong gagawin ko? Sabi ni Lord. Kaya naman, yung mga mahal ko, pinagsasabihan ko at dinidisiplina ko. So, paano yun? Anong gagawin ko? Then be zealous and repent. Ano yung ibig sabihin ng zealous? Be passionate at magsisi na kayo. Iisipin ninyo kung ano yung kaligtasang binigay ko sa inyo at mag-apoy kayo. Kaya mga kapatid, coming to CCF does not make you a Christian. It is experiencing Jesus Himself that you can say, He laid hold of me. Kaya naman, I keep on pressing to know Him more. Are you following? Hello? Kaya alam niyo, tutuwa ako, may mga kakalala ko, naging Christian, negosyante, biglang preach ng gospel sa mga... Minsan, iisipin ng iba, grabe naman yan, tapang-tapang. Ganun talaga eh. Meron siyang na-experience sa Diyos eh. Hindi niya mapigilan sarili niya eh. Nakuha ninyo? Meron siyang na-experience sa Diyos na talaga, meron humahawak sa kanya eh. Kaya yung madaming iniisip lagi sarili, ay hindi mo pa talaga kilala si Jesus marahil. At kung sakali naman, you need to grow in your relationship with the Lord. Kaya yung marami ho, nakakalungkot man sabihin, yung iba, ito yung huwag niyong tutularan, sabi niya. Many walk of whom I often told you, and now tell you, even weeping, that they're enemies of the cross of Christ. Paano sila naging kaaway ni Jesus? Kasama natin yan eh. Bakit sila naging kaaway ni Jesus? Ito sabi niya, whose end is destruction, and whose God is their appetite. Pag sinabing whose God is their appetite, parang ganito, hindi lang yung tungkol sa tiyan, hindi lang yan. Ang ibig sabihin yan, they're not even willing to be accountable. Bakit ka mo? Parang ganito. Naalala niyo sa Israel noon,
meron silang dietary regimen. Kung Israelita ka, sabi niya, you are set apart. You are to be holy. Huwag kang kakain ng anumang hayop na hindi nagchuchu ng cud at dapat mayroong divided hoofs. Ganyan. Halimbawa lang, imagine if you are accountable as a nation with God na nagsabi sa iyo, ganyan ka kumain, sabi niya, din susundin mo, tama? Now, itong mga Israelita na itong mga Christians na to, in Acts 15, sinabi na ni Lord kung ano yung gagawin. Hindi nyo na kailangan magpatuli kayo mga Gentiles, hindi nyo kailangan magpatuli para para maging Christian kayo. You just need Jesus Christ, period. Dakwa? Ngayon, sila, hindi. Bahala, basta ano yung gusto namin. Di ba ganun yung pagkain eh? Hindi man masarap sa akin, masarap sa inyo, tama? Ako magde-decide. Kumbaga, wala akong pakialam kung gusto mo yan, bahala ka dyan, basta ako, ito. Hindi ganun. May accountability, kaya nga, they are evil workers. They are beware of dogs. Hindi yan sinasabi na, atakihin nyo lahat yung mga taong against sa inyo. Hindi ganun. Winawarningan ko kayo. Hindi niya sinasabing awayin nyo sila. Ang sabi ko, winawarningan ko kayo, mag-ingat kayo na merong mga tao sa loob na hindi talagang mga kaaway. Now, listen to this ha. They are wolves in sheep clothing. Oh, ano itsura nila? Mukha silang tupa. Not in shepherd's clothing. In sheep clothing. Katabi nyo lang. Ay, hindi yung sinasabi katabi niya. Kasama nyo lang. Kaya maging mapagmatsyag kayo. Nakuha ninyo? Hello? Yung sinasabi ni Paul, kaya ingat kayo kasi ang kanilang isip, pang-earthly things lang. Alam siya sabi niya, yung gusto nasusukat. Pag Christian dapat ganito suot, nasusukat. Ang Christianity hindi nasusukat sa bagay ng panlupa. Nasusukat yan ng ating kalapitan sa Diyos. Nasusundan? Nahanda tayong mamatay para sa Diyos. Dahil sa iyo ng ating sukatan. Hindi yung, nakabarong yan, Christian yan. Hindi. Pag nakabarong, hindi ibig sabihin Christian. Minsan, pag nakabarong, nililibing na yun eh. Nakuha ninyo? Basta bukas yung likod. Pero ang ibig ko lang sabihin, walang sukatan sa, mahaba buhok, Christian yan. Hindi rin totoo. Minsan, walang buhok eh. Christian naman. Nakuha? Wala sa panlabas. Lahat ng sukatan na panlupa, nasusukat natin yan eh. Ang sukatan natin, pag-ibig, paano mo sinusukat yan? Handa magsakripisyo yan. Di ba? Biruin mo, ikaw na yung nangalunya ni asawa mo, papatawarin mo pa. What? Hindi ko kaya yan. Oo, kasi hindi mo masusukat eh. Kapangyarihan ng Diyos yun eh. Hello? Biruin mo, ikaw na yung niloko. Ikaw pa yung nagpe-pray para sa tao ng loko sa'yo. Hindi mo masusukat yun. Hindi panlupa yun. Nakuha? Naranasan niyo na po ba yung, kayo na yung niloko, kayo pa yung nagpe-pray para sa kanya? Ang prayer mo, hindi yung mamatay na siya. Hindi ganon. Lord, tulungan mo siya, pagpalain mo siya. Maawa kayo sa kanya. Maawa kayo, ayoko siya maimpyerno. Biruin mo, ganun pa yung ginagawa. Naintindihan? Hello? Doon yung maintindihan, hindi nasusukat ng panlupang sukatan. It is something eternal. Amen? Kaya nga, mga kapatid, doon pa lang sa mga gusto nating mga kasama, malalaman na natin kinabukasan natin eh. Sabi nga ho ng isang kasabihan, show me your friends and I will show you your future. Na nagtatalo-talo sila, sino ba talaga nagsabi niyan? Kasi sabi ni John Maxwell, siya daw, sa sinulat niya sa aklat eh, si Dan Peña, sinabi niya rin yan, isang businessman, pero mas matanda kay John Maxwell, kaya feeling ko, parang siyang nauna. Pero ang totoo niyan, sabi naman isa, kinuha lang yung idea kay Dr. McClellan, isang psychologist, na sabing gano'n na, pakita mo sa aking mga kasama mo, then I will tell you kung saan ang direksyon mo. Sino ba talaga nagsabi niyan? Ako, huwag na tayong magtalo-talo. Galing lahat yan sa Bible. Walk with the wise, and you become what? Wise. For a companion of fools suffers harm. Kaya, kung pipili ka lang ng kasama at ka-fellowship, hindi ko mo sinabing Christian siya, sasama ka na. Hanapin mo, wise ba yan? Sumusunod ba yan sa Diyos? Nakikinig ba yan sa Espiritu ng Diyos? Hindi yung masasama-sama ka, ay, Christian daw siya. May Bible. Relax ka lang. Makikita mo sa bunga. Amen?
Kaya, paano mo lalaman? Ay, so, tingnan mo muna, sama ka muna, then tingnan mo, huwag ka basta bibigay. Tama? Kaya yung mga dalaga ha, pag may nanligaw sa inyo, Christian, nag-a-attend na sa CCF, relax ka lang, hindi yan makatotohanan agad. Marami na akong nakilalang ganyan. After nun, ginugulpi na sila. Kasi pinagtrabahuhan sila ng mabuti. Kaya do not be foolish ha, bad company corrupts good moral. Hindi nyo ba napansin yan? Pagdating ng election, bumabait ang maraming tao. Ay, naku po, Panginoon. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, I urge you, brothers and sisters, to watch out those who cause divisions and put obstacles in your way. Bakit division? They're not willing to submit. Tama? They're causing division that are contrary to the teachings you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, look at the words, but their own appetites. They are not willing to be accountable. Are you following? Number 2, identity. Know your citizenship. Alam mo ba, napaka-importante na identity? Now, ngayon, ang dami na identity theft. Tama? Tingnan nyo. May isang mama, nag-aano siya sa Experian website, nakalimutan niya yung kanyang password. Nung nakalimutan yung password niya, talagang, sabi niya, paano, nilagay niya, forgot password. Biruin ninyo, pagkatapos ng email, give us your birth date, give us your SSS number, tapos ganyan, ang daming hiningi. Tapos, pagkatapos hingi yun, tapos in-input niya na, you can reset now your password. Nung nire-reset niya na, hindi pa agad tinanggap. Hintay mo pa yung 6, parang one-time PIN na 6 digit. Hintay mo pa. Tapos pagkatapos niyang maintay yun, ang sabi ng website, nakakatawa sabi ng website, thank you for helping keep your identity secure. Bakit importante yan? Kasi yung identity natin will also dictate anong klase ka-fellowship meron tayo. Now, maintindihan nyo kasi may panlasa eh. Parang ganito, sabi ni Bible, for our citizenship is in heaven. From which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Tanong nyo ang citizenship daw natin, hindi tayo Pilipino. We are Christians. Kaya kung meron tayong mga Filipino culture or mga Filipino practices na hindi naman nakaka-glorify ka God, kalimutan mo yan, hindi yan ang ating citizenship. Andiyan pa tayo? Kasi minsan, yung iba, ang kanilang decision making based sa kanilang kultura. Ay hindi, dapat, pag kinasal ka, kung sino maunang maapak. Walang ganon. Ang Christian, kung sinong babae mag-submit yung lalaki, leader. Nakuha ninyo? Andiyan pa tayo. Yung iba ko na sinasabi natin, ay ganito yung kultura namin basta bahala na. Sabi, ay hindi daw kami magbabayad, lalo na paggabi. Hindi. Magbayad ka lalo kung may utang ka. Yun ang sabi ng Bible. Nakuha? Huwag nating baguhin. Kaya, doon pa lang sa identity natin, meron ng kultura. Meron tayong sariling salita. Anong salita natin? The language of love. Amen? Sa ating citizenship, meron tayong isang conduct, Christ-likeness. Sa ating citizenship, meron tayong isang master, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Yun ang ating sinusunod. At sa ating meron tayong inaasahan na susuporta sa atin at magdi-defend sa atin, si Jesus. For we are more than conquerors in Christ Jesus. Hindi kaibigan. We have only one measure of success, to be designed at to be in conformity to the image of His Son, Jesus Christ. At hindi tayo permanente sa lupang ito. Stop storing wealth in this world kasi hindi naman itong ating mundo. Use the earthly world and the earthly wealth to advance the kingdom of God. Andiyan pa tayo? Hello? Kaya ano sinasabi ng Lord? Bakit nandito pa tayo? Bakit hindi tayo kinuha agad ni Lord nung niligtas tayo, nung ginawa niya tayong citizens of heaven? It only means na meron tayong misyon. Di ba, pagka tayo napunta sa isang lugar, may misyon tayo. Hindi tayo naligaw. Sinadya tayo nandito, may misyon tayo. Kaya dalawa lang yan. Either ikaw ay misyon, ina-accomplish mo yung misyon, o ikaw ay konsumisyon. Nakuha? Kaya kung ang isip mo dito ka Tagalupa, ito ang ating residente, ang ating hinahanap lagi, comfort and ease natin. At builds a life here and now, thinks this is my world, and lives for achievements, and stays safe from risk, prioritizing personal goals. Kasi isip natin, ito yung mundo natin. We are aliens.
mula sa mundo na to. We are not of this world. Kaya naman, we focus on God's mission. We focus on God's mission. We bring others to live hereafter. Yun ang utak natin. We think, I'm an ambassador. We're representative of Jesus. We live to make eternal impact and steps out in faith for Christ and prioritizes making disciple. Yun ang ating heart. Are you following? Are you a resident of this world? O kaya dito ka ba o citizen ka ng langit? Pag-isipan mo. Kaya ang sarap ng fellowship kung pare-pare tayo na naiisip. Parang wow. Kaya napansin niyo ang church natin paulit-ulit, we cannot change our mission. Why? Because our mission is to honor God and to make Christ committed followers who will make Christ committed followers. Hindi nagbabago yan. Kasi yun ang sinabi nating commander officer. Sabi niya, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the very end of the age. Ano ang sabi ng Lord? Kaya naman, tayo naman, we are expecting for the coming of Jesus Christ because this is not our world. Kaya tayo excited, Lord, malapit ka na dumating. Lord, we are looking forward to seeing you. And who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory by the exertion of the power that He has even to object all things to Himself. Ano sinasabi ni Paul? Sabi niya, huwag ka masyadong conscious sa katawan mo. Kasi papaltan ni Lord yan. Yung iba nga, alam niyo bang hindi tayo makagalaw? Hindi tayo, nahihiya ako kasi ang dami kong pimples eh. Paano magsishare ng gospel? Hindi mo naman i-share yung gospel, hindi mo naman i-share yung pimples eh. I-share mo yung gospel. Di ba? Ang itim-itim ko eh. Hindi mo i-share yung papaya. Ang i-share mo si Jesus. Di ba? Ang taba-taba ko eh. Hindi mo i-share yung taba mo. Ang sinishare mo, si Lord. Naunawaan po. Minsan di makagalaw dahil sa itsura natin eh. Huwag ka mag-alala, papaltan ni God yan. The moment He comes, this is what He was saying in Corinthians. Sabi niya, behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but some of you are already, but we will all be changed. Hindi ka lahat mamamatay. May iba sa atin magbabago. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised, imperishable, and we will be changed. For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on the immortality. Sarap, no? Wow! Ibig sabihin, hindi sayang mga pinagpapaguran natin sa lupa. Isipin mo kung nagpapagal ka dito, tapos masasayang lang dahil masusunog lang o mawawala lang. Pero sabi niya, yung ginagawa natin will last forever. Kaya sabi ni Paul, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Bakit sabi sa tabi mo, napapagod ka ba minsan? Huwag ka mag-alala, hindi sayang pinagtatrabahuan mo. Lalo na't naintindihan mo na one day, it will be for the Lord. At iba naman, pastor, hindi yun ang problema ko eh. Minsan nahihiya na ako. I keep on trying. Pero parang bagsak pa rin ang bagsak eh. At least alam ko, Christian ka. Kaya naman, sabi ni John, Beloved, now we are children of God. And it has not appeared as yet what we will be. Hindi pa lahat lumalabas. We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. Hindi ka nananawa kasi isang lang, wow, bago na ako. Praise the Lord. Naku, Lord, nahiya ako kasi katawan ko, ang laki talaga eh. Lalong lumaki. Si Jesus ay nakikita. O, di ba? Naku ha, huwag kang mawalang pag-asa dyan. Our God is alive. Alam nyo, wala lang tayo enough time, no? Pero panoorin nyo yung testimony sa online, ha? Sa ccf.org.ph, napakaganda ng testimony ni Wisdom. How I wish, papakita ko sa inyo, kaya lang medyo, 10 minutes din yun eh. Okay, so, panoorin nyo na lang pangako nyo sa akin, ha? O kung wag na sa akin, kay Lord na lang, okay? At least, alam ni Lord yung heart ninyo eh. If we are really desiring to know what the Lord is doing, panoorin natin. So, itong sinasabi ng Lord, kaya naman, mga kapatid, huwag ka mag-alala. Nafe-feel mo yung parang frustrated ka na somehow more. Yes, that's real. And you are not alone. Kaya naman, we together, we stand firm.
Together, we stand firm. Ano sinasabi ni Lord? Tingnan niya, therefore, my beloved brethren, whom I long to see, my joy and crown, in this way, stand firm in the Lord, my beloved. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ano nakikita niyo sa kanila? Now, alam niyo, nakakatuwa si Paul, no? Alam mo, every time I look at you, sabi ni Paul, you are my joy and my crown. Para sa puso niya, kaya siya masaya at hindi nananawa. Kasi ang nakikita niya, you are my joy and my crown. Alam, pag pupunta ako sa Bible study ko, sa mga D-groups ko, kaya alam niyo ba't ako excited? Kasi they are my joy and my crown. When I look at them as a blessing from the Lord. Naku ha? Pag nandito ako, alam niyo sa totoo lang masama ang pakiramdam ko eh. Kaya natatakot ako, baka malaglag ako. Kasi every time I see you guys, I see the joy and my crown. Parang, Lord, what a privilege you gave me to see all these people. Hindi ako, ay, bakit? Natutulog nga lang? Hindi, okay yun. Sa akin, I praise God, nakatulog siya dito. Ang dami ata may insomnia. Pero dito, kahit maingay ako, nakakatulog siya. Praise God, amen? So it's the way we see people, it affects us. Kaya yung mga anak natin, minsan, hindi tayo masaya sa anak natin eh. Itong mga problema, mga batang to, tatakaw. Kung ang tingin mo sa kanila matatakaw, hindi ka magiging masaya. Pero hindi, bilang tatay, I'm so happy with my children. In fact, kahapon nga sabi ko, nag-check ako ng mga anak ko eh. Asan yung isa? Hindi ba sila umuwi? Aba, hindi, may sarili silang bahay, may asawa na yon. Ay, ganun ba? Wala sa isip ko. Kasi I long to be with my children because they're my joy and my crown. Amen po? No, ganon din tayo. Yung to see our brethren as our joy and crown, maging excited tayo. Meron po, gusto ko matin na service, makikita ko rin may kapatid ko doon, tapat-tapat, kanya, sa teddy bear. Because they're my joy and my crown. And I pray that we would come to that point. At hindi tayo natapos doon. Sabi niya, I urge Euodia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. Ha? Bakit kailangan mo pang i-involve ang buong church? Bakit kailangan sulatan mo pa yung buong Pilipay? Dahil lang sa away nitong si Euodia at si Syntyche, ang tatanda na yan. Ayusin nila yung problema nila. No, hindi mo naintindihan. Sa Panginoon, napaka-importante yung harmony natin. Kaya pag may mga nagkakasamaan na magkakapatid dito, huwag kayong papayag na hinahayaan nyo lang. At huwag niyong gagatungan. Hindi sabi, alam mo, asar ako dyan sa, kapatid na yan eh. Nag-reserve na ako po, inagaw eh. Ganon ba? Ay, kapal talaga ng mukha niyan. Huwag mo nang gatungan. Diba sabi, alam mo, hindi ka ba masaya na nakaupo siya na maginhawa? Dapat maging masaya tayo, maging mapagsilbi sa ibang tao. Total, hindi man natin ito upuan ni Lord to. Nakuha niyo difference? Hello? Huwag natin gatungan. Sa halip, ayusin natin. Hindi mo niyayaya niyan yung buong church, ayusin yung relasyon ni Euodia at Syntyche. Meron ba kayo naranasan ganyan sa D-group? Ay, hindi, alis na lang ako dito. Walang kwenta tong D-group na ito. Hindi. Ayusin natin yung relasyon. Huwag natin hayaan, nag-away-away. Ayaw ni Lord yun. Bakit? Bakit ayaw ni Lord yun? Tandaan nyo, sabi ng Lord, He said to His disciples, it is inevitable that stumbling blocks come, but woe to him through whom they come. Alam niyo ba yung translation yan? Sinasabi sa mga lagay, it is impossible that offenses may come, but woe to him through whom they come. Everybody will be offended by one of us. It's but natural. Alam niyo yung word na, offended? Yan ay trap from the devil. Kasi if you feel that you are betrayed, if you feel somehow that your brother is not with you, you feel so discouraged, ayoko nang pumunta dyan, and you don't want to do the work anymore. Because it's a trap from the enemy. Di ba? Kung kayo mag-asawa, hindi kayo nagkakasundo bilang magkapatid sa Panginoon Diyos, hindi lang kayo mag-asawa. Ay, ayoko na magsilbi. Wala kang silbi. Sabi sa asawa mo, wala na apektuhan yung gawain ng Diyos. Sa magkakapatid, kung nag-aaway-aaway kayo, kahit magkapatid kayo, minsan hindi kayo nagkakasundo, naapektuhan ng trabaho ng Diyos. Kaya, trap yan ni Satan. Kaya sabi niya, kaya yung word na stumbling block, it's a trap. God wants you to be delivered from that trap. Kaya nga, ang masama, tinan nyo ang kaaway natin, hindi tagalabas lang eh. Tinan nyo sabi ni David, for it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it, nor is it one who hates me, who has exalted himself against me, then I could hide myself from him. Kung yun lang sana, but it is you, a man, my equal, my companion, and my familiar friend,
We who had sweet fellowship together, walk in the house of God in the throng. Kasi kung sino pa yung kasama ko lagi. Sino madalas mong kaaway? Renato. Wala. O, di ba? Pag meron ka nakakainisan, yung kasama mo madalas, di ba? Si Jason. Hindi, joke lang. Naintindihan yung sabihin? Sino lagi mo kasama? Si Albert. Sino madalas mong kaaway? Si Malen. Asawa mo. Bakit? Kasi nga, kasama mo lagi. Kaya, you be very careful. Don't ever, kaya pag nakita mo mag-asawa, hindi mo kayo lagi nag-aaway, di ba? Once a day lang. Pero, hindi. Pag nakita mo na apekton sila, then if I can be involved, I will be involved. Hindi ko sabihin, bahala kayo, mag-asawa yun, hindi ako makikialam dyan. Hindi. If I am the teacher, I will be involved. If you're a friend, you will try your best to reconcile. Yun ang sinasabi ni Paul. We stand together kasi we have our enemies. Beware of dogs. Beware of evil workers. We are under attack. Kung tayo mismo, hindi tayo magkakasama, tayo nagsasapakan, paano natin mawiwin ang buong mundo? Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya if you want to enjoy the godly fellowship, let's work together. And this is the challenge of the Lord. The Lord bondservant must not be quarrelsome. Tignan mo tayo mismo. Be kind to all, able to teach, patient when wronged, with gentleness correcting those who are in opposition. If perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil. May trap siya. Having been held captive by him to do Satan's will. Grabe, no? Mga kapatid, ito agreement natin. Pag nakita niyo ako, may mali ako nagawa, sabihan niyo ako, please. Nakuha ninyo? Huwag kayong matakot kasi kapatid ko kayo eh. Sabihan niyo ako. Ngayon, huwag din tayo mahiya pag nagkamali tayo. Iba, di ba? Naalala ko, mayroon akong nakita, nakasakay ako sa tricycle galing ako sa service. Yung kapatid, hindi nag-attend. Nakita ko naninigarilyo. Hindi mo, wala no. Naninigarilyo, ano magagawa ko? Hindi ko makontrolado yung tao na yun. Bumaba ako ngayon. Kamusta ka na, brother? Nilunok yung sigarilyo. Sabi niya, bro, bakit nagkakanyan ka? Pastor, sorry po. Ano ka? Wala kang kasalanan sa akin. Ikaw ang nagdidesisyon sa sigarilyo mo. Bakit mo tinatago? Mali ba? Hindi maganda eh. Alam mo pala di kayong dalawa ng Diyos mag-usap. Gusto mong tulong? Tuturuan kita. Paano gagawin? Nakuha ninyo ibig sabihin? Kasi, yung iba, alam mo palang mali, ba't mo ginagawa? Di magtulungan tayo. Hindi kita huhusgahan. Magtulungan tayo. Sino yung kahawak kamay mo? Pinsan ko po. Cousin ta. Di ba may asawa ka na? Ano ka ba? Masama yung ginagawa mo. Mali yan. Tulungan kita. Di ba? Hindi kita ikukundina. Tutulungan kita. Pero kung ayaw mo ba tulong, ayun, talagang gusto mo sa kasalanan, baka hindi ka sa Diyos. Naintindihan niyo po? Hindi natin itatago. Hindi yung, kakaya, baka sabihin, tulungan tayo. Hindi mo tayo nagsisiraan dito Nagtutulungan tayo. Dahil walang perfect sa atin. We have not obtained it yet. But one thing we do, we pressed on. Are you following? We pressed on. Kaya, what a joy to have a godly fellowship. Kaya let there be no division among us. Make every effort to keep the unity of the faith. Kaya yan ang challenge ng Diyos. Now, look at yung word. Naalala niyo yung word? Their names are in the book of life. Isipin niyo, ito tayo. Bakit tayo dapat mag-aaway-away? Lahat tayo for eternity. Ang ibig sabihin ng book of life, ito yan. If your name is not in the book of life, death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Pag wala yung pangalan mo sa book of life, you would be doomed forever. How would I know that I'm in the book of life? How would you know? Sabi ni Jesus, truly I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. Ibig sabihin, wala nang death. Wala nang second death. Eternal life na tama?
And He does not come into judgment. So hindi na siya huhusgahan. Tama? And but has passed out of death into life. Hindi na siya makakasama sa mga huhusgahan because He passed out from death into life. It's one way of saying, I have written His name into the book of life. Are you following? Yun sinasabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall no longer perish, but have everlasting life. I put your name in the book of life. Now, isipin nyo, if that person next to you, his name is in the book of life, and your name is in the book of life, bakit mo siya papatayin? Ba't mo siya aawayin? Magkakasama kayo sa eternity. Di ba? Alam ka naman pag sinulang, hey! Ba't nandito ka? Bakit nandito ka? Hindi naman lang ganun. Kasi wala naman tayong pagmamalaki. We are all saved by the grace of God. Tama? Wala tayong sabihin, mabait ako kaya ako naligtas ng Diyos. Hindi. We are all saved by the grace of God. We found no confidence in our own flesh, but only in Jesus Christ who died on the cross for our sin and lived forever because He rose again from the dead. And let me end by this. Meron pong tatlong Margarets in 1685, medyo matagal na. They were ready to suffer for their faith in Christ. Handang-handa sila. They're part of the tinatawag na Scottish Covenanters. And their crime, dahil nagsiserve sila kay Lord sa bundok, doon sila nag-worship dahil pinagbabawal silang mag-worship. Kasi yung church na inatenan nila, hindi na si Jesus ang kanilang priority. Kung ano-ano na ginagawa. So instead, they keep on worshiping the Lord together as one body in Christ in godly fellowship. They were declared guilty. And the prosecutor demanded that they kneel to receive sentence. Yuko kayo. So sabi niya, para masesentensyahan na namin kayo. At itong tatlong babae to, surprisingly, hindi na renounce si Jesus. They are all happy to suffer for the Lord. Si Margaret McLanchan, a widow of 70, was to die by drowning, lulunurin. Si Margaret Wilson, an 18-year-old farmer daughter, would also drown. Si Margaret Maxwell, a 20-year-old maid, was sentenced to be flogged. Lalatiguhin. So sa harap ng bawat si Maxwell, nilalatigo sa harapan ng marami. Wasang! Talaga, in front of everybody. And dinala niya yon up to her old age, yung pain at saka yung mga scars sa kanyang likuran. Si Old Margaret, tinalian na sa may bato, tinali sa bato, sa malaking plank, at itinapon sa dagat. At walang kaimik-imik, just made a silent prayer. Nabatay. Sabi ng sundalo, hey Margaret! Yung bata, 18-year-old. Nakita mo ba yung nangyari sa matandang yon? Ano, magsisi ka na? Sabi niya, I don't see her. I see Jesus. Nakita niyo, I see Jesus. Andun yung ating matinding passion. Then he sang, kumanta ho siya ng awitin in Scottish version ng Psalm 25, verses 8 and 9. Good God and upright is the way He'll sinners show. The meek in judgment He will guide and make His path to know. Yun ang kanya nire-recite. At nung siya po ay nakakainom ng tubig, we are more than conquerors in Christ Jesus. There she died. Ano napansin sa tatlong ito? They are all in one fellowship, only desiring one thing in life, si Jesus. And they are fit enough to be in the kingdom of heaven. Why? Because Jesus alone covers them in one godly fellowship. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Habang tayo po'y nakapikit at nakayuko, tiyak ka ba ng pangalan mo ay nasa book of life? Kapatid, alam mo bang mga taong walang buhay na walang gan? They don't care about others. They just care about how they are to survive in this earth, in this world. Kasi wala silang eternity in mind. Kaya kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Sino ba talagang hinahabol natin? Si Jesus? Can we also follow the example of Paul by saying to live is Christ, to die is gain? Can we also follow the example of Paul? I pressed on.
to lay hold of which I was laid hold of in Christ Jesus. Talaga bang gagawin ko yun hanggat buong lakas ko, buong energy ko? Dahil niligtas ako ni Jesus. Kapatid, naiintindihan mo ba ito? Kung sa buhay mo wala kang ganong apoy, and you just keep your faith in yourself, hindi mo na nag-uumapaw sa iyong puso, then perhaps hindi mo talaga naintindihan yung power at work in you. And God is giving you this opportunity. The mere fact na mahal ka ng Diyos, He brought you here for you to know and for you to make a decision. Will you follow Jesus? No turning back. Though none go with you, you will follow Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Kapatid ko, ikaw yun. Will you please raise your hand in all humility? Say mo, Lord, I want to follow you. Lord, I want to press on. I want to follow the example of Paul. I want to be part of the citizenship of heaven. And Lord, I want to stand together with the brethren, with the followers of Jesus. Yes, yes, huwag ka mahiya. Taas mo kamay mo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Nasa balcony po. Maging sa upper balcony. Yes. Hallelujah. And for those who raise their hands, sabi mo, Lord Jesus, I submit myself to you. I want to follow you as Paul followed you. I want to press on. And Lord, thank you for making me part of for the citizenship of heaven. Thank you. Thank you, Lord, for my new identity. And thank you, Lord Jesus, that I can stand together with the brethren, Lord God, to advance your kingdom, that we will go wherever you bring us, O God. Thank you, Jesus. Lord, I pray to empower my brothers and sisters, O God, who raise their hands, O Lord, and accomplish, Father, in heaven, the calling that you have for all of us. At gayon din, Panginoon, I pray for every family we represent. Allow us not to be religious. Allow us, Father God, to experience the real power of eternity, the power of Jesus, and the power of your Holy Spirit, that, Lord, working in us, Father in heaven, to run after Jesus, to be intimate with Jesus, to be loving because of Jesus. Hallelujah. Lord, I pray, Lord, to bless every family we represent with your presence, and Father God, with your loving embrace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Michelle Obligacion mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din, Michelle. Thank you po sa pagbahagi nyo ng mensahe ng Panginoon para sa aming lahat, para sa ating lahat, di ba? Thank you po for the clarity also on the message and direction ni God para sa atin. So, ang questions po natin ngayon, first, ano po ang kahalagahan ng pagkakaroon nitong citizenship in heaven? Wow! Alam niyo, yung tanong na yan, napaka-importante. Kasi unang-una sa lahat, tayo minsan na-frustrate tayo sa mga nararanasan natin sa lupa. Ngayon, yung expectation natin, nakaka-apekto sa atin. So ngayon pa lang, binalagyan na tayo ng tamang expectation na dapat huwag mo mag-expect na yung mundo magpapabor sa'yo. Kasi hindi naman itong citizenship mo nasa langit. So we're aliens here. So meron tayo ngayon dahilan, mas maliwanag, katulad ng ibang bansa, di ba, pag ikaw nabanyaga ka doon, minsan parang kuya-kuya-kuy lang sila kasi wala naman silang maliwanag na mission, basta sa kanila mag-survive lang But for us, we have a clear mission. Kaya tayo nandito kasi hindi natin to citizen. Ba't tayo nandito? Kasi nga sabi ni Lord, we are His ambassadors. We were given the ministry of reconciliation, bringing these people to the Lord. Kaya dapat wag tayong mawawala sa focus na yun ang ating mission. Kaya yung ating panghingi ng mga bagay-bagay para masustain tayo, hindi para lang mabuhay, kundi para ma-accomplish yung mission. Thank you, Pastor Bong. So this world is not our home, diba? We have a mission to carry out. Pangalawang question naman po, bakit mahalaga
ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ayan, ako. Di ba, sama-sama tayong citizen ng langit. Di ba, ang sarap na magkakasama tayo, nagtutulungan. Kasi kung mag-isa ka lang, ang hirap mag-survive. Ang hirap mag-survive sa mundo na hindi mo lugar. Kumbaga, alien ka. And kahit pag sa practical na paraan, pag pumunta ka sa ibang bansa, ang sarap na may kalala mo yung kababayan mo na tutulong sa'yo para makapagsimula ka ulit, mga ganyan. So, importante yon. At dahil tayo may mission, nagtutulungan tayo to accomplish that particular mission. At minsan, kaaway tayo ng mundo, hindi lang tayo tanggap. So, it's good na magkakasama tayo para we can encourage each other. Kaya sabi ng Bible, let us not neglect meeting together as is the habit of some, but let us encourage one another as the day of the Lord is drawing near. So let's stir up each other to do good works para sa mga tao dito dahil nakakasawa minsan, di ba? Kailangan natin ng isa't isa. Yes, and kung wala pa pong D group, baka pwedeng sumali po tayo sa isang discipleship group. For our last question, Pastor Bong, para sa mga taong masaya naman, kontento naman sa kanilang mga buhay ngayon, ano naman yung kaibahan ng kaligayahan na mararanasan nila sa Panginoon? Yun. Kasi, maaari kang kontento dito sa lupa. Pero tanong, paano kung mamatay ka na? Di ba? Kasi, yun ang malungkot na realidad na tanggapin mo man o hindi, there is life after this life here on earth. At ang pinaka-importante, hindi lang yung maging kontento ka dito sa lupa, kundi makita mong meron akong inaabangan sa langit na pinangako ng Diyos para sa akin, which is far more beautiful and kumbaga incomparable. Kasi sabi ni Lord, nobody has seen or heard what He has prepared for those who love Him. Imagine mo, no? Gusto mo isang bahay na hindi mo pa nakita, hindi mo pa na-imagine, wala pa nakaisip na yun ang pinipare ng Diyos para sa iyo. Nako, looking forward tayo doon. Okay, so thank you Pastor Bong sa clarity, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Para sa mga D-group leaders natin, next week, March 9, ay magsisimula na muli ang Power Up. Ito ay 3-part series kung saan matututo tayo kung paano i-handle ang mga mahihirap ngunit mahahalagang pag-uusap. Para sa first part ng ating series, tatalakayin ni Pastor Omar Aguilar ang topic na Caring and Careless Accountability. Kita-kits tayo doon, and that's it for Sunday Fast Track. God bless you, everyone.